Pinangalanan na rin ang mga itatalaga ni incoming President Duterte bilang Energy Secretary at Solicitor General. Samantala, hindi pa man nakakaupo, tinutuligsa na ang ilang magiging bahagi ng gabinete ng Administrasyong Duterte. Live mula sa Davao City, may report si Ian Cruz. Ian. Ma'am Jess, ang naging abiso nga sa atin ng kampo nitong si Duterte ay 3 araw daw siyang hindi makikita ng publiko sapagkat magpapahinga muna itong si incoming President Rody Duterte. Pero gayon pa man, Ma'am Jess, 2 pang mga pangalan ang inilabas nga ng kanyang kampo na mauupo sa bubuing gabinete nitong si Duterte. Narito ang aking ulat. Hahawakan ng dating vice-gobernador at gobernador ng Cotabato na si Emmanuel Piñol ang Department of Agriculture. Isa si Piñol sa mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema noong 2008 laban sa paglagda sa Memorandum of Agreement on the Ancestral Domain sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Nauna nang sinabi ni Piñol na hilingin niya kay Duterte ang pagpapawalang bisa ng administrative order ni Pangulong Aquino na inihiwalay sa DA ang NFA, NIA at PhilCOA. Ang Department of Foreign Affairs naman, ipapamahala raw muna kay Perfecto Yasay habang hindi pa napapaso ang 1 taong ban sa kumandidatong Vice-Presidente ni Duterte na si Senador Alan Peter Cayetano. Naging Securities and Exchange Commission Secretary rin siya sa ilalim ng Administrasyong Ramos at Estrada. Siya rin na nagpaputok noon sa kontrobersyal na BW Insider Trading na isa sa mga naging mitsa sa pagpapa-impeach kay Estrada. Kabilang sa mga problemang unang niyang kakaharapin ang issue sa West Philippine Sea. Nagbago naman ang isip ni Carlos Sani Dominguez at tinanggap na rin niya ang alok ni Duterte na maging Finance Secretary, kaibigan at naging kaklase ni Duterte si Dominguez sa Ateneo de Davao. Siya ang nagsilbing Finance Manager ni Duterte sa kanyang kampanya. Naging Agriculture Secretary rin siya sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Ang kaklase naman ni Digong sa Law School na si Arthur Tugade ang itatalagang DOT Secretary, nag-resign bilang President and CEO ng Clark Development Corporation noong Abril matapos magpahayag ng suporta sa kandidatura ni Digong. Bago naging matagumpay na negosyante, dati palang informal settler si Tugade. Kintil at pintig sa damdamin ko ho habang kami lumalaki yon. Ipagmamalaki ko ho, sana buhay pa ang aking mga magulang, matutuwa sila. Talaga ang mga naman. anak niya nakapagtapos. Ang problema ng MRT, isa sa mga problemang unang harapin ni Tugade. Sa isang text message, sinabi niyang nangangamba siya sa laki ng responsibilidad bilang DOT Secretary. Itinilaga naman ni Duterte si Congressman Mark Villar na Las Piñas bilang Secretary ng DPWH. Anak si Mark ni dating Senador at 2010 presidential candidate Manny Villar, na kilala ring real estate magnate. Nitong eleksyon, nanalo ulit bilang kinatawan ng Las Piñas ang nakababat ng Villar. Ngayon pa lang ay binabatikos na ang pagtatalaga kay Villar dahil sa posibleng conflict of interest umano, lalo't may mga pag-aaring real estate company ang kanyang pamilya. Ang magiging executive secretary naman ni Duterte, si Salvador Mejaldea. Si Mejaldea ang naghain ng COC para kay Duterte sa COMELEC main office noong November 2015. Appointee rin ni dating Pangulong Joseph Estrada si Mejaldea bilang Presidential Assistant for Political Affairs. Magiging Presidential Spokesperson naman ni Duterte si Salvador Panelo, na kasalukuyan din niyang legal counsel. Pero ngayon pa lang, may mga nananawagan na kay Duterte na pag-isipan muli ang pagtatalaga kay Panelo na naging abogado ng mga ampatuan kaugnay ng Maguindanao Massacre. The prosecution, although we admit that the defense is not yet presented. Sino nga ba ang makakalimot sa pagtatakip ng tenga ni Atty. Vitaliano Aguirre II nang pagalitan ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang mga prosecutor sa impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona noong 2012. Tinanggap na ni Aguirre ang alok na maging Justice Secretary ng Duterte Cabinet. Magkaklase sila sa San Beda Law School at magkabrad sa Lex Talionis Fraternity. Nasa ilalim ng DOJ ang Bureau of Corrections at ang New Bilibid Prison. Natututukan daw ni Aguirre. Talagang maraming lilinisin doon kasi nagkakapagtaka doon eh. Every week na lang ang paglilinis, meron pa rin na nakukuha every week. Kanina lamang,
Kinumpirma ni Panelo na itatalaga ni Duterte si Alfonso Cusi bilang Energy Secretary. Dating chief ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines si Cusi at naging General Manager din ng Manila International Airport Authority o MIAA noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Si Attorney Jose Calida naman daw ang magiging Solicitor General. Dating Justice Undersecretary si Calida sa Administrasyong Arroyo mula 2001 hanggang 2004. At naging Executive Director din ng Dangerous Drugs Board. Ma'am Jess, sa mga sandaling ito, isang pribadong victory party ang nagaganap dito nga sa Hotel Mandaya. Dito yan sa Davao City. Ito raw ay inorganisa ng isang mag-asawa na balikbayan at inimbita yung ilan sa mga taga-suporta itong si Duterte. Kabilang nga sa mga namataan natin na dumating na dito sa event na ito, yung isa sa mga kamag-anak itong si Duterte at namataan din natin yung Ma'am Jess, yung isa sa mga pinsan umano ni Duterte na si Ginoong Melvin Roa at namataan din natin dito si dating Batangas Governor Tony Leviste at inimbitahan daw siya ng isa sa kapatid ditong si Duterte na si Bong Duterte habang magpe-perform naman daw dito yung malimit din naming makita sa sorti nitong si Duterte na si Mocha Uson at itong kapatid ni Duterte na si Bong Duterte ay kadarating-dating lamang din Ma'am Jess kanina sinabi niya na mas nakababata siyang kapatid ditong si incoming President Duterte. Ang hiling lamang daw nila sana daw ay matupad itong kanyang Kuya Digong, yung kanyang pinangakong pagbabago para sa ating bansa, Ma'am Jess. Okay, Ian, ngayon pa lang meron ng mga nagsasabi na itong mga appointees daw ni incoming President Duterte, parang meron din siyang sariling KKK, mga kababata, kaklase, ka-roommate. Anong reaksyon ng kanyang kampo tungkol sa obserbasyon o criticism na ito? Alam mo, Ma'am Jess, nung natanong din natin si incoming President Duterte sa aspetong yan, ang sinasabi niya, kailangan talaga na yung mauupo sa kanyang gabinete, alter ego kasi itong mga cabinet members ng isang Pangulo, kaya dapat daw ay talagang pinagtitiwalaan at kilala niya kung paano magtatrabaho itong mga ito. Kaya nga yung kung may kritisismo silang natatanggap, tinitingnan daw at tinitimbang nila yung mga yan. Pero ang sinasabi naman ng kampo nila, mas kilala itong si Duterte, yung tao, mas mainam daw ito para sa ating bansa, Ma'am Jess. Okay. Kilala na ba natin kung sino yung parang vetting committee o yung selection committee para dito sa mga importanteng appointee ng incoming administration? Iyan. Ma'am Jess, binuo po yung transition committee nitong Duterte camp. Meron silang 6 na clusters pero sinabi nga sa atin ni Peter Lavinia at itong si Sunny Dominguez nung sila yung nagbigay ng pahayag sa atin na bukod sa kanila, meron nga daw parang devil's advocate group na siyang titingin kung at magcha-challenge dun sa mga pinipitch o mga pinapangalan ng mga nominee dun sa mga bawat departamento at ilan pang mga pwesto sa pamahalaan. At katulad Ma'am Jess, sa dami nga daw ng mga nakukuha nila mga pangalan, hindi lang may mga text pa, meron pang mula sa social media, nagbuo pa sila ng subcommittee, ng mga cluster na yan. Pero yung mga subcommittee na ito, Ma'am Jess, ay hindi nila isinapubliko. Pero hanggang sa mga sandaling ito, sinasabi ni Lavinia na patuloy yung kanilang pagsusuri doon sa mga iba pang mga nagnanais na maging bahagi nga ng administrasyon ni Duterte, Ma'am Jess. Okay, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.